Tilaok ng manok at paghampas ng mga alon sa dalampasigan ang gumising kay Santos mula sa mahimbing na pagkakatulog. Nagunat siya't nagmamadaling bumangon, may ngiti sa labi na nagpapasalamat sa Diyos sa bagong umaga na binigay sa kanya. Ganda ng buhay, bulong niya. Excited siyang pumasok ngayong araw, para siyang batang makakatikim ng sorbetes. Ito na kasi ang pangalawang buwan na papasok siya sa bagong school kung saan siya inilipat ng mama niya. Kaya ko to. Para sa kinabukasan, sabi niya. Sa Universidad ng San Vicente, second-year college na si Santos at isa siyang AHET student. Gusto niya kasing magtrabaho sa mga 5-star hotel pagdating ng panahon. Para sosyal ang buhay, sabi niya sa sarili. Santos, hindi ka muna papasok ngayong araw, ang sinabing iyon ng kanyang mama, Hiraya, ang nagpatigil kay Santos sa pagsubo ng kanyang agahan. Nilingon niya ang ina na kararating lang sa kusina, nagtitimpla ito ng kape. Ano na naman kaya to? Tanong niya sa sarili. Po, sagot niya. Po, mama, pagtatama ng kanyang ina. Marami pong activity sa school ngayon, Santos, sagot nito. Alam kong importanteng activity yan, kaso lang anak, sobrang magiging busy kami ngayon dito sa beach house, sabi ng kanyang ina. Bakit po? Tanong niya. Pupunta kasi ngayon ang panganay na anak ni Ma'am Clarabel. Kasama raw ang mga board of directors ng hospital at siyempre, kailangang maghanda. Mag-overnight din daw ang mga iyon dito. Maraming gagawin anak, hindi namin kakayanin ni nanay ang magluto at mag-asikaso ng mga bagay na hindi pa naayos. Kagaya ngayon, kailangan pang palitan ang mga bedsheet sa itaas, paliwanag ng kanyang ina. Bumuntong hininga na lamang si Santos. Sa haba ng narinig mula sa ina, nga naman, mahalaga ang school activities niya pero hindi niya naman pwedeng pabayaan ang ina at ang kanyang lola Indang. Nasa Batangas pa kasi ang lolo niya, kahapon pa umalis at hindi pa nakakauwi. May importanteng lakad daw doon sa mga kamag-anak nila. Hay nako, ang hirap talaga ng buhay. Bulong niya. 3 buwan na rin ang nakalipas magmula nang dumating sila ng mama niya sa napakagandang beach house ng mga Sebastian. Matagal na ang caretaker doon ang lolo at lola niya. Hindi pa raw siya pinapanganak. Nagtagal din daw ang mama niya sa beach house, kaso nang mapangasawa nito ang papa niya ay sa Cebu na tumira ang mga ito hanggang sa ipinanganak siya. Pero hiwalay na ngayon ang mama at papa niya. Mahilig kasing magsugal ang papa niya at bababae pa. Hay nako, papa paano na kaya ang buhay mo? Tanong niya. Nakakalungkot mang isipin pero katulad ng iba ay broken family sila. Ngayon ay nasa beach house na sila dahil yun ang gusto ng kanyang lolo. Mas gaganda raw kasi ang magiging buhay nila rito. Hindi na rin sila namomroblema sa tuition fee niya dahil libreng pinapaaral siya ng foundation ng mga Sebastian sa Universidad ng San Vicente na nasa bayan, kalahating oras ang biyahe mula sa beach house. Salamat sa mga Sebastian. Sabi niya. Madalas po ba na pumupunta rito ang panganay na anak ni Ma'am Consuelo at si Sir Fausto? Lola, tanong ni Santos sa abuela nang maghugas siya ng pinggan. Nagluluto naman ang matanda ng masasarap na seafoods. Sino kaya ang kasama niya? Tanong niya. Madalang apo. Ang totoo nga ay 1 beses lang yan bumibisita rito sa beach house sa 1 taon, kapag talagang pagod na siguro sa trabaho at saka na pumupunta. 3 oras lang naman ang biyahe mula sa Maynila kung gagamit sila ng chopper papunta rito, sagot ng kanyang lola. Ang yaman talaga nila, sabi niya. Talaga? May chopper din sila, namamangha niyang tanong. Mapera sila apo kaya may mga ganoong sasakyan sila sagot ng kanyang lola. Yung panganay po ng mga Sebastian na pupunta ngayon, babae po ba lola? Tanong ni Santos. Lalaki apo, napakagwapong binata at napakabait. Hayaan mo, ipapakilala kita sa kanya mamaya. Sige, sagot ng kanyang lola. Opo, lola, nang sa ganon ay makilala ko rin siya, masigla niyang tugon. Wala kasi talaga siyang alam tungkol sa mga Sebastian. Ang alam niya lang ay may 5 anak ang mga ito na nakita niya na ang mag-asawa noong unang araw na dumating sila sa beach house. Hindi niya masasabing mabait sina Ma'am Consuelo at Sir Fausto kasi sa unang tingin pa lang ay mukhang mga istrikto o talagang ganoon lang kumilos ang mga mayayaman. Pero ang sabi ng abuela sa kanya, mababait ang mga amo ng mga ito. Hindi raw kailanman na-delay ang pasahod ng mga ito at hindi tatagal ang lolo at lola niya sa beach house kung malupit ang mga Sebastian.
Sana nga mabait sila. Sabi niya. Napasilip sa bintana ng kusina si Santos nang makarinig ng kakaibang ingay mula sa himpapawid. Tunog yun ng Elise ng chopper. Andyan na sila, bulong niya. Parating na ang mga bisita nila anak, kapag tapos ka na Ryan sa paghugas, dumiretso ka na agad sa taas ha at palitan mo ang mga kobre, kama doon ng mga bagong labako, utos ng kanyang mama. Opo, ma, sagot niya. Dahil tapos na nga siya sa ginagawa ay kaagad. Siyang nagtungo sa ikalawang palapag ng beach house. Mula sa ikalawang palapag hanggang sa pangatlo ay puro mga kwarto yon. Minsan daw kasi ay napakaraming kakilalang mga Sebastian na pumupunta sa beach house, kaya maraming guest room. Ang laki-laki naman ng bahay na to, di. Sabi niya. Madali lang ang trabaho ni Santos, pagpapalit ng mga bedsheets, habang ang mama niya ay abala sa pag-welcome ng mga bisita sa labas. Natapos niya ng palitan ang mga bedsheet sa second floor, kaya nagmamadali siyang umakyat sa third floor. Gusto niya rin kasing tumulong sa pag-serve ng mga bisita sa labas. May mga cottage malapit sa dalampasigan at alam niyang naroon gayon ang mga bisita, ninanamnam ang masarap na simoy ng hangin. Kailangan kong bilisan, sabi niya. Mabilis na natapos ang trabaho ni Santos. Lumabas siya sa panghuling kwarto saka nagtungo sa gitnang bahagi ng bahay. Hindi niya pinakialaman ang mga kwarto sa kaliwang bahagi dahil alam niyang iyon ang kwarto ng mga Sebastian, kaya nasa pasilyo lang siya't nakatingin sa pinto ng mga kwarto habang yakap-yakap ang mga bedsheets na dapat niya ihatid sa laundry room. Hay naku di! Sabi niya. Ano kaya ang itsura ng mga kwartong iyon? Mahinang tanong niya sa sarili. 3 buwan na siya sa beach house pero hindi pa siya nakakapasok sa mga kwartong iyon. Siguro'y mas maganda ang mga yon kaysa sa mga guest room na pinasukan niya kanina lang. Sana makita ko di. Bulong niya. Natigil sa isiping iyon si Santos nang makarinig siya ng yabag patungo sa kinaroroonan niya. At nang lingonin niya iyon ay nakita niya ang isang matangkad at matipunong lalaki na matikas na naglalakad sa gitna ng pasilyo. Sino kaya to? Ang gwapo, di. Tanong niya sa sarili. Tila bumagal ang oras habang pinapanood niya itong maglakad. Hindi alam ni Santos kung bakit bigla na lamang siyang kinabahan nang walang kahirap-hirap na magtama ang kanilang mga mata. Lihim siyang napalunok nang mapagtanto kung gaano ito kagandang lalaki. Walang emosyon ang malamlam na mga matang nakatingin sa kanya na para bang kinikilala siya. Matangos ang ilong at prominente ang mga panga. Kitang-kita niya ang itsura ng lalaki dahil sa sinag ng araw na pumapasok mula sa glass wall na nakapalibot sa buong bahay. Ang gwapo-gwapo niya di. Bulong niya. Napansin ni Santos na nakatayo lang pala siya doon habang tinititigan ang lalaking naglalakad sa kanyang harapan. Siguro ay isa ito sa mga bisita. Nagsimula siyang maglakad habang yakap-yakap sa bandang tiyan niya ang iilang mga bedsheets na dala. Napahugot siya ng malalim na hininga nang magkasalubong sila ng lalaki, at amoy na amoy niya ang panglalaki nitong pabango. Ay kay sarap samyuin ng paulit-ulit. Ang bango-bango niya di. Sabi niya. Who are you? Natigil si Santos sa paglalakad nang marinig ang baritonong tinig galing sa lalaki na ngayon ay nasa kanyang likuran. Bakit kaya niya ako tinawag? Tanong niya. Lumingon siya rito at hinarap ito. Nakakaintindi siya ng Ingles pero malakas kasi ang tibok ng puso niya na kaya hindi niya masyadong narinig ang tanong nito. Sino ka? Ulit niya. Ako po si Santos Mario Ocampo. Apo po ako ng caretaker dito sa beach house, sinubukan niyang hindi mautal. Nakakakaba kasi ang presensya ng lalaki sa kanyang harapan. Ang aura nito ay misteryoso pero mukhang karespe-respeto kaya siguro siya kinakabahan. Nakakakaba siya eh. Bulong niya. Matagal ka na dito, tanong nito. 3 months pa lang po, sagot niya. Tumango ito at kaagad siyang tinalikuran nang pumasok ito sa kwarto na nasa dulo sa kaliwang bahagi ng bahay. Nanlaki ang mata ni Santos. Ang lalaking yun kaya ang panganay ng mga Sebastian. Siya kaya yun, tanong niya. Lola. Sandali lang po tawag ni Santos sa abuela na palabas na ngayon sa kusina at may daladalang merienda na sa tingin niya ay para sa mga bisita. Lola Li. Apo, tanong ng kanyang lola. May nakasalubong po akong lalaki sa itaas kanina, matangkad po siya at mukhang seryosong tao. Pumasok po siya sa isa sa mga kwarto ng mga Sebastian.
Siya kaya ang panganay na anak, Lola? Tanong niya. Ngumiti ang lola niya tumango. Tama ka apo. Iyon nga ang panganay na anak ng mga Sebastian, siya si Sir Rafael, ang ihihi ng Sebastian Medical Center. Galangin mo siya apo ha? At kapag bumaba siya mamaya ay tanungin mo kung gusto niya bang magkape, paliwanag ng kanyang lola. Mabait yun, dagdag pa niya. Paano niya naman tatanungin ang lalaking iyon hindi niya naman kilala at ngayon lang sila unang nagkita. Nahihiya pa siya. Hindi yata kakayanin ng fighting spirit niya. Nakakahiya di. Bulong niya. Kaagad na nagtungo si Santos sa laundry room at hinati doon ang mga bedsheets. Kababalik niya pa lang sa kusina at inutusan kaagad siya ng mama niya, nagpapatulong ito sa pagdadala ng mga plato at kubyerto sa labas. Kailangan kong magmadali. Sabi niya. Nakangiting lumabas ng malaking bahay si Santos. Nakita niya kaagad ang iilang mga babae at lalaki na nasa dalampasigan at nagsiselfie. Maganda kasi talaga ang lokasyon ng beach house, asol na asol ang karagatan, may ilang malit na niyog ang nakatayo sa parang maliliit na isla at parang puting pulbo naman ang buhangin. Sa gitna ng dagat ay may mahabang tulay at sa dulo na isa ring cottage kung saan pwede kang tumambay. Ang ganda talaga dito. Sabi niya. Good morning po, cookies po para sa inyo Ana. Pag makapasok sa loob ng cottage, kung saan may ilang tao ang naroon, pansin niyang may katandaan ang mga iyon at mukhang mayayaman dahil sa suot ng mga ito. Binati rin siya ng mga ito at minisyan. Hindi na siya nagtagal at kaagad nang lumabas. Matatanda na pala ang mga board of directors sa kumpanya ng mga Sebastian, bulong niya, habang naglalakad pero natigil si Santos sa ginagawang paghakbang nang makita mula sa labas na pababa na si Sir Rafael mula sa second floor. Wall glass ang nakapligid sa buong kabahayan, kaya naman kitang-kita niya ang bawat galaw nito. Andyan na siya di. Sabi niya. Hindi mapigilan ni Santos ang paghanga sa lalaki. Ang isang kamay nito ay nasa loob ng bulsa ng pants, habang matikas na naglalakad pababa ng hagdan. Sa edad na 19 ay nagtataka talaga siya sa sarili. Marami na kasi ang nagpapalipad hangin sa kanya mula pa noong high school pero wala ni isa sa mga schoolmate niya ang kanyang natipuhan. Ewan niya ba, ayaw niya talaga sa mga kaedad niya. Madalas nagkakagusto siya sa mga mas nakakatanda sa kanya. Bakit kaya, tanong niya. Sa kakatitig niya sa lalaki ay hindi niya namalayang nakapasok na rin pala siya sa loob ng bahay, nagkasalubong pa sila sa living room. Naalala niyang sinabi ng lola niya na pagsilbihan ang panganay na anak ng mga Sebastian. Kailangan kong maglakas loob di. Bulong niya. Sir, tawag niya rito kaya napalingon ito sa kanya. Papasok na sana ito sa kusina. Yes, hinarap siya nito para siyang mabibilaukan sa hindi niya malamang dahilan ng muling magtama ang kanilang mga mata. Kailangan niya pang tingalain ng konti dahil sobrang tangkad nito, hanggang dibdib lang yata siya ni Rafael. Bakit kaya ako kinakabahan, tanong niya. Gusto niyo po ba ng kape? Ipagtitimpla ko ho kayo, alok niya. Thank you but I don't like coffee. Walang kaemo-emosyon itong sagot saka siya tinalikuran at tinungo ang wine cellar sa tabi lang ng kitchen. Siya naman ay dumiretso na sa kusina baka may utos pa ang lola't mama niya. Hay naku di. Bulong niya. Mula sa kusina nakita niyang lumabas si Rafael, may dala na itong wine. Aayaw niya pala ng kape, alak ang gusto niya, bulong niya at kaagad ring natigilan nang pumasok ito sa kusina. Andyan na naman siya, sabi niya sa sarili. Aling Indang, tawag nito sa lola niya na naghahain ng mga niluto nitong seafoods kanina. Ang bango naman ni. Sabi niya. Oh, Sir Rafael, maligayang pagbabalik rito sa beach house. Kumusta ka iho? Tanong ng kanyang lola. Okay lang ho. Salamat mamayang gabi hindi nyo na kailangang magluto, may inimbitahan akong chef, siya na ang bahala sa lahat, sagot niya. Sige, Sir Rafael. Ihahatid ko lang itong mga pagkain sa labas ng makapag-agahan na kayo, tipid ng ngiti ang sinagot nito sa lola niya at tuluyang lumabas ng kusina. Ang bait naman niya, sabi niya. Lola ganun ho ba talaga siya? Walang emosyon ng mukha't mukhang seryosong tao, tanong niya. Naku apo, napakaseryoso ng batang iyan sa buhay, ibang-iba sa dalawang kapatid niyang si Brent at Bohan. Iyong dalawang kasing iyon ay makukulit at maloko, maraming kalokohan na ginagawa pero yang si Rafael,
bata pa lang ay nagtatrabaho na sa kumpanya nila hanggang sa naging CEO na, paliwanag ng kanyang lola. Ang sipag-sipag niya, dagdag pa niya. Ilang taon na kaya siya lola? Tanong niya. Ilang taon na nga ba? Mukhang 27 na, sagot ng kanyang lola. 27 na po, tanong niya ulit. Kasi noong nakaraang taon ay dito nag-celebrate ng birthday niya. Ayaw niyang pumunta ang mga magulang at mga kapatid niya, sila lang ng lolo mo ang nag-iinuman at nang malasing. Naku, sinayaw pa ako, napangiti si Santos. Nagiging interesado siya kay Rafael. Ang cute naman, sabi niya. Bakit si lolo po ang kainuman niya? Bakit ayaw niya na nandito ang pamilya niya? Tanong niya. Maraming hinanakit si Sir Rafael sa mundo, apo, sagot ng kanyang lola. Natigil si Santos sa pagtatanong sa abuela nang sumulpot ang mama niya, nagpapatulong ito sa pagdadala ng mga plato at kubyerto sa labas. Tara na, sabi ng kanyang ina. Pinagsilbihan nila ang mga bisita at habang ginagawa niya iyon ay hindi niya talaga mapigilan ang sarili na sulyapan si Rafael. Hindi talaga humingiti habang ang mga kasamahan nito ay sobrang nag-i-enjoy na. Ang seryoso naman niya, di. Sabi niya. Kinagabihan ay dumating nga ang chef na sinasabi ni Rafael. Pati si Santos ay nag-enjoy sa masasarap na pagkain na mukhang mamahalin. Sinabihan kasi ng binatang lola niya na huwag na raw magluto para sa hapunan at kumuha na lang sa mga niluto ng chef. Nakita niya rin na gusto ng mga bisita ang pananatili ng mga ito sa resort. Kumain, uminom at naligo ang mga ito. Ang saya-saya nila. Sabi niya. Kinaumagahan ay nagising na lang si Santos dahil sa malakas na tunog ng mga chopper. Mula sa maid's quarter sa likod ng malaking bahay ay nakita niyang unti-unting pag-angat ng mga chopper, paalis na ang mga bisita nila. Aalis na sila rin. Bulong niya. Nakaalis na po sila, mama, tanong niya sa ina nang makalabas siya mula sa kwarto. Mama ni. Anak. Hindi raw nagtatagal ang ganong mga tao sa bakasyon dahil may mga trabaho pa. Kasama po nila si Sir Rafael pabalik ng Maynila, sagot ng kanyang ina. Aba, siya ang CEO. Hindi naman pwedeng magpaiwan siya, dagdag pa nito. Tumango siya at uminom na lang ng gatas, pero may parte ng puso niya na bigla na lang lumungkot sa isiping umalis na si Sir Rafael. Bakit kaya siya nakakaramdam ng ganoong? Ano ba iyan? Tanong niya sa sarili. Bay Santos, bukas ulit, tanong ni Clarice kay Santos, kaklase niya ito na naging kaibigan niya na rin. Kagagaling lang nila sa bayan, pagkatapos kasi ng klase nila kanina ay dumiretso na sila roon. Nagyaya si Clarice na kumain sa labas habang nagkakaraoke. Mapera ang pamilya nito at nabuboard daw sa bahay, kaya gustong gumala kasama siya at ang dalawa pang classmate nila na si Mikey at Shana. Ingat ka, sabi niya. Naku, pasensya ka na Clarice ha. Baka kasi hindi na kita masamahan gumala bukas. Sabadot maraming gagawin dito sa beach house, paliwanag niya. Nasa labas na kasi siya ng beach house, sa salikuran niya ay ang mataas at itim na gate. Hinatid siya ni Clarice sakay ng kotse nito. Hindi ako pwede, di. Sabi niya. Ganun ba? Sad naman, gusto pa naman sana kitang isama sa manggahan namin. Gagawa tayo ng mammograms, sabi ni Clarice. Sa susunod na araw na lang siguro, Clarice. Okay. Sabihan mo ako kung kailan ka pwede ha. Bay Santos, kinaway niya ang kaibigan hanggang sa tuluyan na itong nawala sa paningin niya. Si JT. Bulong niya. Anong oras na ba, Santos? Yun kaagad ang bungad sa kanya ng mama niya na kanina pa pala naghihintay sa loob. Pagkabukas niya pa lang ng gate ay ito na agad ang nakita niya. Lagot ni. Bulong niya. Mama, kailan ka pa natutong umuwi ng ganitong oras ha, Santos? Nakapamiwang nitong tanong sa kanya at galit na galit ang mga mata. Alam mo bang 8 oras na ng gabi? Tanong niya. Alam ko po, mama, nakayuko niyang sagot. Sorry, T. Dagdag pa niya. Oh, at bakit nagawa mong umuwi ng ganitong oras? Hindi ba't ang sabi ko sa'yo, hanggang 6 oras ka lang dapat sa labas? Hindi siya nakasagot, ayaw talaga nitong ginagabi siya. Mula pa nung high school siya ay hindi talaga siya pwedeng magpagabi. Ayaw niyang magalit ang mama niya, mahal na mahal niya ito, kaso lang kanina ay natukso talaga siyang sumakay sa kotse ni Clarice. Bakit? Tanong niya. Sorry po, sabi niya. Saan ka ba galing? Sinong mga kasama mo?
Gusto mo rin bang mabuntis ng maaga katulad ko ha? Hindi po mama kung ganon, bakit ka nagpapagabi sa labas ngayon palang ginagawa mo na iyan, paano pa kaya sa mga susunod na araw? Sermon ng kanyang mama. Hiraya, narinig niya ang boses ng lolo niya, nakita niyang naglalakad na ito papalapit sa kanila. Itay ni. Tawag ng kanyang ina. Lolo T. Sabi niya. Ano ang gagawin ko? May hinala akong buntis ako pero hindi ko pa alam kung totoo. Kailangan kong magpa-check pero natatakot ako na baka may makaalam. Anong gagawin ko? Kalma ka nga. Hindi yan mangyayari kasi hindi naman ipagkakalat ng doktor ang kalagayan ng pasyente niya, kaya magtiwala ka. Pwede mong sabihin na lihim lang ang pagpapatingin mo. Kung totoo ngang preji ka, dapat mong isipin na tao ang nakasex mo, hindi multo, mariing sabi ng kaibigan. Tama ka, para na akong baliw. Alam mo, lalong magagalit ang papa ko kapag nalaman niya na sinuway ko siya. Ayaw na ayaw ni papa na ibigay namin ang sarili namin sa lalaki na walang kasal. Hay nako, makaluma pa rin pala ang papa mo. Pero hindi ko naman siya masisisi, mahal ka lang niya kaya ganyan kahit na matanda ka na nasa ilalim ka pa rin ng batas ng mga magulang mo, sabi pa ni Lubele. Ayoko naman talagang mangyari to. Kaya nga umiiwas ako sa mga happenings. Isang beses ko lang ginawa, na disgrasya siya pa ako. Paano na kung buntis ako? Paano ko ipapaalam sa parents ko at paano ko ipapaliwanag sa magiging anak ko kung sino ang ama niya? Speaking of ama, handa ka bang mapakasalan ng lalaking iyon kung sakaling lumitaw siya? I mean kung makilala mo siya. Ano parang multo nga lang siya Sino siya? Bakit niya ako ginawa ng ganito? Nakakainis. Tumanda lang pala ako para makipag-sex sa isang multo. Wala na nga siyang nagawa kundi ang magtungo sa tihi ng kaibigan niya. Matagal na ring doktor ni Liza ang gihi na iyon. Lina Madrigal, I want to congratulate you. You were pregnant for almost 2 months, salita ng gihi na tila ba bombang sumabog sa kanyang pandinig ang katotohanan iyon. Hindi niya alam kung ilang beses ba niyang nalunok ang kanyang laway at tila ba naninigas ang kanyang mga kalamnan. Ayos ka lang, Lina, tanong pa ng doktor. Wala po. Okay lang ako, 12. Sa tingin niyo po, gaano? Kadelikado ang pagbubuntis ko. Kasi yung ibang kakilala ko na nasa ganitong edad, nahirapan na sila, sabi pa niya. Well, wala kang dapat ipag-alala. Based sa mga test result mo, healthy ang katawan mo. I think mababang risk sa pagbubuntis mo. Ituloy mo lang ang healthy lifestyle mo at huwag mong kalimutang inumin ang mga vitamins na irereseta ko, sabi pa ng doktor. Tulala pa rin siya nang makalabas na siya sa klinik ng doktor. Hindi niya alam kung saan ipapaling ang paningin ng mga oras na iyon. Hindi siya makapaniwala na nabuntis siya nang wala sa plano niya at aksidente lang ang lahat para sa kanya at hindi niya kalaing mangyayari yun. Pero isa lang ang una niyang naisip. Alam niyang ikagagalit yun ang papa niya pero wala siyang ibang matatakbuhan bukod sa kaibigan niyang si Liza kundi ang pamilya niya alam niya na hindi niya maitatago ang pagbubuntis na yon sa pamilya hanggang sa makapanganak siya lalaki ang. Tiyan niya't kakailanganin niya ng makakatuwang habang nagbubuntis siya kaya lakas loob siyang umuwi sa kanilang bahay upang ipagtapat ang lahat sa pamilya niya naroon na siya sa harap ng lahat ipinatawag niya ang. Buong pamilya pati na ang mga asawa ng mga kapatid niya naroon din anak ano ba itong anunsyo mo parang napakahalaga sige, simulan mo na narito na kaming lahat sabi pa ng papa niya, halos maluha na siya pero sinisikap niyang pigilan ang kanyang sarili sa sitwasyong iyon at inihahanda niya ang emosyon niya dahil alam niya na hindi biro ang ipagtatapat niya una po, papa mama humihingi po ako ng tawad sa inyong lahat, hindi ko po kayo gustong saktan at hindi ko rin po alam na mangyayari to sa akin sana. Po maunawaan niyo ako anak sabihin mo na alam mo naman at kilala mo kami may magawa ka man na mali malaki ka na alam namin na hindi mo yun sinasadya, sabi pa ng kanyang ina mama, papa mga kapatid ko buntis ako at hindi ko po alam kung sino ang ama. Sorry po pamanalasing po kasi ako, hindi ko na po nalaman kung sinong nakasama ko ng gabing yon patawarin niyo po ako. Hindi ko po alam na magbubuo ang isang malaking pagkakamali ko sabi pa niya, habang umiiyak takot na takot siya kasi nga alam niya na. Maaaring magalit ang papa niya at yun ang ayaw niyang mangyari anak nalulungkot ako kasi so tumira ka sa patakaran ko at sa lahat ng mga anak ko. Sa iyo ako lubos na may tiwala, pero hindi naman ibig sabihin ay inaalisan kita ng karapatan na magkamali.
Matanda ka na, inaalala mo pa rin kaming mga magulang mo. Alam ko na hindi mo naman yan ginusto, kaya salamat, anak, kasi sa halip na sa ibang tao ka lumapit, pinagkatiwalaan mo kaming pamilya mo. Napatayo ang papa niya't ang mama niya. Nayakap siya ng mahigpit ng mga ito. Dahil doon, nabawasan ang bigat ng kanyang mga pasanin. Naman, ate, tanggap ka namin at ang magiging baby mo. Kapag nakita natin yon, sisipain natin yung ama niyan. Bakit kanya iniwan matapos makuha ang lahat, sabi pa ng kapatid niyang si Bella. Tapos noon ay lumapit rin sina Nina at Badet sa kanya para damayan siya. Naging maayos ang takbo ng buhay niya sa loob ng 4 na buwang lumipas simula nang malaman niya at ng kanyang pamilya ang kalagayan niya. Ate, okay naman ang pagbubuntis mo, no? Tanong ni Bella mula sa kabilang linya. Okay lang ako. Galing ako sa VE, nagpa-check up, sabi pa niya sabay ipit ng cellphone sa kaliwang balikat. Pinasya niya na minabuti niya pa rin doon manirahan sa unit niya kahit na siya lang mag-isa. Mas komportable pa rin siya't malapit sa office nila. Bagamat marami ang nagulat sa pagbubuntis niya at alam niya na tampulan siya ng mga usap-usapan dahil nga hindi nila nakikita ang nobyo niya, hindi na niya lang iyon pinansin. Basta ang alam niya ay sinuportahan siya ng kanyang mga magulang at pamilya sa problemang iyon. Saktong bumukas ang elevator nang ibaba niya rin ang cellphone na hawak niya. Napatingin siya sa lalaking natigilang pumasok nang makita siya. Napaismid siya sa lalaki kaya naisip niya na marahil isa ito sa mga kalapit unit niya sa building na iyon na pinagtatawanan siya at pinagchichismisan. Hay naku, pati pala lalaki, chismoso na rin. Sayang, gwapo pa naman, asar niyang bulala sa kanyang isipan. Saka paismid na inirapan ng binata. Nang mapasulyap siya sa lalaki ay nakita niya na nakatitig pa rin ito sa kanya. Nang magbabaan ang lahat sa elevator, naiwan sila sa loob noon kaya hinarap niya ang lalaki. Anong problema mo? Ngayon ka lang ba nakakita ng magandang babae na buntis? Nakataas ang kilay niyang tanong sa lalaki. Ah, hindi naman. Marami na. Pero ikaw ang pinakamaganda, simpleng sagot nito sa kanya. Natigilan siya pero sinimangutan pa rin niya ang binata. Nang makita niya na nasa floor na niya siya, bumaba na siya at nagulat pa ulit siya na sa katapat na pintuan lang niya ito nakatira. Ismid na lang muli ang itinapon niya sa lalaki. Samantalang si Yuri naman ay hindi mapakali habang nasa loob na ito ng sariling unit. Alam niya na siya ang ama ng pinagbubuntis nito, pero hindi niya alam na hindi siya natatandaan ni Lina. Kahit man lang mukha niya, naalala pa nito na napagkamalan siyang security guard ng dalaga. Kailangan kong maipaalam sa kanya ang totoo, mariing sabi ni Yuri sa isipan. Kaya kinuha nito ang jacket at muling lumabas ng unit nito. Nag-doorbell siya sa unit ni Lina. Lakas loob niyang ipagtatapat na siya ang lalaking naka one night stand nito noong gabing nalasing ang dalaga. Ano ba iyon? Alam mo bang nagpapahinga na ang buntis? Pagod ako, kagagaling ko lang sa check-up, masungit nitong sabi ng pagbuksan siya ng dalaga. Ah! Pwede bang pumasok? Tanong niya. Ha? Bakit naman? Hindi naman kita kilala para i-welcome ka, masungit pa ring sagot nito sa kanya. May sasabihin ako, importante, seryosong sabi niya sa dalaga. Wala akong pake. Gusto kong magpahinga. Umalis ka na. Mataray pa ring sagot nito, ngunit bigla na lang niyang hinawakan ang pintuan kasi nga gusto niyang makausap ang dalaga. Papasukin mo ako, maisasabihin ako, mahalaga, please, mahina at mariing salita niya. Bagamat nagulat si Lina sa sinabi niya, pinapasok na lang din siya nito. Maupo ka kung gusto mo, malamig na sabi nito. Ano ba yung sasabihin mo? Bilisan mo ha, 5 minuto lang kasi ayokong nasasayang ang oras ko. I'm sure gusto mo lang alamin kung totoo ang mga chismis, sabi nito na umupo na rin sa sopa. Hindi mo ba ako naaalala? Kahit na konti man lang, tanong ni Yuri. Samantalang natigilan naman si Lina sa sinabi nito. Hindi niya maunawaan pero pilit niyang inaaninao sa alaala niya ang binata kung kilala niya ba ito. Bakit? Isa ka ba sa mga lalaking na-boosted ko o isa ka sa mga dati kong employee? Alanganin pa niyang tanong sa binata. Umiling si Yuri habang natatawa. Ako lang naman ang lalaking nakasama mo ng isang gabi sa kama mo, diretsong sabi ni Yuri. Nalaglag naman ang panga ni Lina sa pagkagulat at halos maramdaman niya ang pag-iinit ng kanyang mga pisngi at pamumula noon. What?
So ikaw yung multo. Ikaw yung lalaking iyon na matapos kunin ang virginity ko, ay parang multong naglaho, malakas na sabi nito sa kanya. Napatayo ang dalaga. How dare you? Sino ka? Sino ka para kunin ang pagkababae ko nang wala akong pahintulot at kaalam-alam man lang? Ang sama mo. Mabilis na pumatak ang mga luha sa mga mata ni Lina, at masamang titig ang pinukol nito sa kanya. Kung nakakamatay lang ang tingin, alam niyang mamamatay siya ng hindi oras. Kaya nga I'm really sorry. Isa pa, hindi naman kita alam ko lasing ka di. Kaya lang hindi na niya natapos pa ang kanyang mga sasabihin, dahil sa malakas na sampal na ipinakawala nito sa pisngi niya. Hindi nga kita kilala. Hindi ko nga alam na dyan ka lang pala nakatira, sa harap ng unit ko. At buong akala ko multo lang ang nakasex ko, yun pala ikaw. Bakit mo ginawa yon? Galit na tanong ni Lina sa kanya. Ako si Yuri Alcantara. Alam mo, ang gusto ko lang naman nung gabing iyon tulungan ka, kaya lang nag-alala ako sa'yo, paliwanag ni Yuri. Nag-alala? Bakit mo ako pinagsamantalahan? Alam mong lasing ako. Sana iniwan mo agad ako nang maipasok mo ako sa bahay ko. Bakit mo kasi ang kulit mo? Nagpupunta ka sa beranda at umaakyat ka doon. Paano kung mahulog ka? Ayaw mong paawat. Sa inis ko, hinalikan kita para matigil ka lang, kaya lang hindi mo na ako binitawan. Ayaw mo akong pakawalan, kaya ayun, naganap ang hindi dapat, mabilis na sagot ni Yuri. Siya naman, nagbalik sa alaala niya ang gabing iyon na alam niyang naging mapusok rin siya at nagpaubaya. Naiyak na lang siya dahil sa mga nalaman niya, at ngayon nakita na niya ang lalaking nakauna sa kanya. Hindi niya alam kung ano ang mararamdaman niya. Para kang bulang nawala. 4 months kong tiniis ang mga pangutya sa akin kasi lumobo ang tiyan ko na wala man lang akong boyfriend. Alam mo ba kung anong problemang dinala mo sa buhay ko? Matandang dalaga na naging disgrasyada, bulalas pa niya habang patuloy na umiiyak. Yan ang kansaw sa akin ng lahat, sumbat pa niya sa binata. Hindi ka naman disgrasyada kasi nakahanda akong panagutan ka. Sorry talaga kung mag-isa mong hinarap ang problema. Kung hindi lang nagka-emergency ang papa ko, hindi sana kita iniwan bigla. Maniwala ka, hindi ko ginustong iwan ka bigla. Wala akong choice at chance na makagawa ng sulat man lang, sobrang madalian ang pag-alis ko, nakayukong paliwanag ni Yuri sa kanya. Nagulat pa siya nang tumayo at lumuhod sa harapan niya ang binata. Anong ginagawa mo? Please forgive me at bigyan mo ako ng chance na panagutan ka. Kayon ang baby ko. Alam ko na ako ang ama ng batang iyan, sabi pa ni Yuri. Siya naman, matigas ang loob na tumingin sa binata. Sige, bukas na bukas ay magpadna test tayo. Kapag napatunayan kong ikaw nga ang ama ng dinadala ko, bibigyan kita ng karapatang makilala kanya at tumayong ama sa kanya, pero hindi para maging asawa ko, sabi pa niya sa binata. Sige, kung sa ngayon yan ang gusto mo, tatanggapin ko. Pero sana maisip mo na mas kailangan ang bata ng isang buong pamilya, at hindi natin yon maibibigay kung hindi. Tayo magpapakasal, sabi pa ni Yuri, pero hindi niya na iyon inintindi pa. Kinabukasan, una nilang ginawa ang magpadna test, upang malaman niya kung ang binata ba ang ama ng kanyang dinadala. Tapos noon ay aantayin niya ang 3 araw para makuha ang resulta. Habang wala pang resulta, hindi ko maipapaalam sa mga magulang ko na ikaw ang ama ng magiging apo nila, kaya huwag na muna tayong magkita. Gusto kong mabuhay tayo ng maayos at civil lang. Okay. Hindi mo ba ako ipapakilala sa kanila kasi gusto ko silang makilala? Tanong ni Yuri. Napahirap siya. Nakakaramdam siya ng pagkaasiwa sa binata. Kasabay noon na may nakita siyang kakilala sa ospital, at nakita niyang nakatingin sa kanila, ngunit mas ikinabigla niyang biglang pag-akbay sa kanya ni Yuri. Halika na, wag mo silang intindihin, pabulong na sabi ni Yuri sa kanya. Sa isang banda, parang naging proud siya, kasi nanlaki ang mga mata ng mga ito at kita niya na tila napahiya sa kanya. Inggit lang sila kasi gwapo ang asawa mo, dagdag pa ni Yuri. Anong asawa? Bumitiw ka na. Wala na sila. Thank you, ipinagtanggol mo ako. Kilala nila ako ngayon, magkakalat na naman sila. Hayaan mo sila, ganun talaga yung mga taong inggit, pagpapalakas pa nito ng loob sa kanya. Kahit na sinabi na niya sa binata na huwag na siyang kitain, nagugulat na lang siya na nasa labas na ito ng building ng kumpanya niya,
at madalas din itong magpa-appointment sa kanya at sinasabing boyfriend niya ito. Kaya naman ang tao sa opisina niya naririnig niya na siya ang usap-usapan. Ma'am Lina, si Cutie naroon na naman sa labas. Ang dami pang dalang mga bulaklak para sa'yo lahat. Siya ba talaga ang ama ng baby mo? Tanong ni Lubele. Hindi ko pa alam, wala pang result, pero batay sa kwento niya parang siya nga, sagot niya. Uy, ang gwapo. Siyak na gwapo rin ang magiging baby mo, kaya yung nagchichismisa na talaga, sabi pa ni Lubel. Ano, kailan natin ayusin ang kasal nyo? Lubel, wala yata akong balak. Papayagan ko lang siyang maging ama sa anak ko, pero asawa? Malabo. Hindi ko makita ang sarili kong nakikipagrelasyon sa mas bata pa sa akin, sagot niya. Ha? Bakit naman? Hindi naman sobrang agwat ng edad nyo ah. He's already 28 and me, I'm 38. Isa 0 years? Malabo yun, sabi pa niya. Ano namang malabo doon? Hindi ka naman mukhang 38. Mas mukha ka pang ang 28. Kaya kay Luna, kung itsura lang ang pagbabasehan, wala sila sa itsura mo, katwiran pa ni Lobella. Kaya igo mo na. Okay naman yung si Yuri dugtong pa nito. Siya naman napabuntong hininga na lang. Ang totoo, hindi naman niya talaga inaalala ang gap nila o ang sasabihin ng iba, mas inaalala pa yata niya ang sasabihin ng pamilya ng binata, lalo pa at hindi pa nga niya nakikilala ang mga iyon. Makalipas ang 3 araw ay lumabas na ang resulta ng EKG, at masayang-masaya si Yuri na malamang positive ang result. Nakita mo na hindi ako nagsisinungaling. Thank you. Sabi ko na mahihintay mo ako. Sabi ko na hindi ka magmamahal ng iba habang wala ako. Mahal kita, nasabi ni Yuri at nahalikan siya sa kanyang mga labi, ngunit mabilis niya itong nasampal. Sumusobra ka na ha, singhal niya. Tapos ay sa bintana siya tumingin. Sorry na, natuwa lang ako masyado. Kailan lang natin paplanuhin ang kasal? Excited akong makasal tayo. Anong kasal? Wala naman tayong relasyon, saka hindi ko pa nga na ipapaabot tawag ko, sabi pa niya. Ilang araw na ang nakalipas nang naroon na siya sa bahay ng mga magulang niya. Hanggang sa mga oras na yon ay pinag-iisipan pa rin niya kung paano sasabihin sa pamilya ang tungkol kay Yuri dahil sa pagbubuntis niya. Parati siyang tulog ngunit isang hapon ay nagising siya dahil sa nakakarinig siya ng masayang usapan sa kanilang sala. Naisip niya na may bisita siguro ang papa niya, kaya tumayo siya't sinilip kung sino iyon. Masaya ang mga ito na nag-uusap, pati na ang mga pamangkin niya ay nilalaro nito. Nanlaki ang kanyang mga mata nang mapagsino iyon at napabuka na rin ang mga labi niya. Yuri! Anong ginagawa mo rito? Bulalas niya ng mahina at saka nagbihis at lumabas ng kanyang silid. Habang bumababa siya ng hagdan ay nakita na siya ng papa niya. O anak, naroon ka na pala. Kanina ka pa hinihintay ng bisita mo. Bakit hindi mo man lang sinabi sa amin na siya pala ang nakabuntis sa'yo? Tanong ng papa niya. Paano mong nalaman? Sinabi ko sa kanila, ikwento ko ang mga nangyari, sagot ni Yuri na parang wala lang ang lahat. Anong kwento mo? Anong pinagsasabi mo? Nabibigla niyang tanong. Teka lang, kumalma ka. Baka makasama sa'yo kung magagalit ka. Huwag kang mag-alala, ako na ang nagpaliwanag sa kanila, at sinabi ko na nakahanda akong bumawi at panagutan ka. Kaya nga nandito ako Ang kulit mo naman. Sinabi ko na hindi ba na dapat akong magsasabi sa nila, kasi baka mabigla sila, naiinis na sabi niya sa binata. Anak, naunawaan na namin na ang lahat, kaya wala kang dapat ipag-alala. Kaya bigyan mo siya ng pagkakataon na maging ama at asawa sa'yo, sagot ng papa niya. Papa, hindi kayo galit? Dapat nga nagagalit kayo pero hindi kayo nagagalit, parang natutuwa pa nga kayo, sabi niya sa kanyang ama. Anak, walang dapat ikagalit, saka mainam nga na riyan siya, may mag-aalaga sa inyo ng apo ko, sabi pa ng ama niya. Napapailing na lang siya. Hindi niya kalaing nakuha na agad ni Yuri ang simpatsya ng ama niya sa ganoong kadaling paraan. Hindi ako makapaniwala, Papa. Nagtiwala agad kayo sa lalaking yan Iniwan niya nga ako bigla pagkatapos ng gabing yon. Bahala nga kayo, sabi pa niya na iiling na muli siyang pumanhik sa kwarto niya. Kinabukasan nagulat siya kasi ang aga pa inaroon na agad sa kanila si Yuri. Ang aga mo naman dito, kunot ang noong tanong niya. Kasi nga ate,
Alam niya na ngayon ang check-up mo sa TE kaya ayot nandito na siya ng ganitong oras, sabat na sagot ni Nina. O paano mo nalaman ang schedule ko? Tinanong ko sa kaibigan mo eh. Mabuti nga alam niya, saka mamaya pala mamili tayo ng mga damit ni baby kasi hindi ba mamaya malalaman na natin kung ano ang kasarian niya, tanong ng binata sa kanya. Ay nga pala ate, ngayon nga pala yung ultrasound mo. Congrats! Siguro pagkatapos mong manganak, kasalan naman ang paghahandaan natin, sabat din ni Badet, bagay na inismiran niya. Ate talaga, umiral na naman ang kasungitan. Kuya Yuri, ikaw ang bahala sa ate namin ha. Mamaya pag alis nyo, lambingin mo lang yan, bibigay din yan. Biro din ni Bina. Nga eh. Bilisan mo mahal, dito lang ako maghihintay, kakamot-kamot sa batok na sabi nito sa kanya nang makita siyang muling pumanhik sa kanyang silid. Narinig pa niya ang pang-aasar ng mga kapatid niya dahil sa kinilig sa kanila. Puro kalokohan, sabi niya sabay tuloy sa banyo para maligo. Hindi niya maunawaan ang sarili niya pero kapag wala naman ang binata naiisip niya ito, kapag narian ay nabibwisit siya. Matapos ang 30 minutos ay lumabas na siya, nakita niya si Yuri na naghihintay na sa labas ng sasakyan niya. Bakit hindi ka nagdadala ng sasakyan mo? Tanong niya. Sira kasi ang kotse ko, mamaya magtataksi na lang ako pauwi. Pero kung balak mo akong patulugin dyan, okay lang, sabi pa nito. Tumigil ka nga po kabo eh, baka mamaya kung ano na naman ang mangyari sa atin. O kaya ba ayaw mong mapalapit sa akin kasi baka may mangyari ulit? Mas gusto ko ngayon eh. At least kung maulit, pareho nating alam ang mga ginagawa natin. Ang hirap kasi sa part mo, wala kang maalala, kaya siguro galit ka sa akin, napapangisin itong pang-aasar sa kanya. Tumigil ka nga, ang kapal talaga ng mukha mo. Ang mabuti pa idaan mo ako sa opisina mamaya kasi may kailangan akong pirmahang mga papeles. Nang makarating nga sila sa ospital at nakapagpa-ultrasound na siya, tuwang-tuwa si Yuri kasi nalaman nilang lalaki pala ang magiging anak nila. Wow, matutuwa pati ang mga magulang ko kapag nalaman nila na magkakaapo na sila ng lalaki, bulalas ni Yuri. Bakit? Alam na ba nila na magkakabibi tayo? Alam na nila. At masaya sila para sa akin, sagot lang ni Yuri, isang bagay na pinagtataka niya. Hanggang sa oras na yon ay malabo pa rin para sa kanyang pagkatao ng binata. Hindi ko naaalala mo pa kung ano ang background mo. Basta ang alam ko, piloto ka kaya parati kang wala. Kaya nga hindi na ako nag-i-expect, eh. Mas okay na iyon. Kung kailan ka free, doon mo puntahan ang anak mo, sabi pa niya sabay talikod para lumabas ng ospital. Nang nasa sasakyan na sila, tahimik lang si Yuri. May gusto itong sabihin na hindi magawang sabihin, pero tinigil nito ang sasakyan at sandaling napapikit. Hindi ba pwedeng ikasal na lang tayo? Tanong nitong bigla. Nag-usap na tayo, hindi ba? Ayoko. Ayokong mag-asawa. Okay na sa akin na may anak ako at saka kikilalanin mo naman siya, sabi ni Lina. Nakita ni Yuri na buo na ang desisyon niya na hindi siya mag-aasawa, kaya naman nahimik na lang ang binata at nirespeto nito ang mga sinabi niya. Doon pa rin siya tumutuloy sa bahay ng kanyang mga magulang kaya naman napapansin ng mga ito na naging madalang ang pagpunta ng binata para dalawin siya, pero hindi ito nagkukulang na alamin ang kalagayan niya. Parati itong nagte-text o tumatawag para kumustahin siya. May time na nagpupunta ito sa kanila para lang personal na iabot ang mga pagkaing nais nitong kainin niya. Tapos na ang paglilihi niya kaya naman hindi na niya gaanong inaabala ito sa mga pagkain na gusto niyang kainin. Hanggang sa lumipas nga ang mga araw at buwan at malapit na siyang manganak. Naisipan niyang umuwi sa kanyang kondo at nakatulog siya roon. Hindi niya alam na wala pala doon si Yuri kaya makalipas ang ilang oras ay nagpasya na siyang umalis. Tumuloy naman siya sa bahay ng kanyang kaibigang si Lubel, kaya lang nang tumawag si Yuri sa bahay ng kanyang mga magulang ay sinabi ng mga ito na nasa kondo unit siya. Nang oras na yon, hindi sinasadyang nagkaroon ng sunog sa kondominium na tinutuluyan nilang pareho. Anong nangyayari, boss? Nag-aalalang tanong ni Yuri. Naku, may pumutok na kuryente kaya hayan at medyo malaki na ang sunog. Pinapatay na naman ng mga bumbero kaya mamaya ay mawawala na yan, sabi ng lalaki na nakausap niya. Hindi pwede. Nandyan ang mag-ina ko. Buntis yung girlfriend ko, nasa loob niyan, sabi niya kaya naman dahil sa pag-aalala ay pinilit ni Yuri na pumasok sa loob ng unit. Hello, ma?
Nga po. Nakita ko nga. Nandito po ako kinalel. Mabutit na isipan kong umalis agad, sabi niya. Anak, hinahanap ka ni Yuri kanina. Sinabi pa namin na nasa kondo ka. Tumawag na ba siya sa'yo? Tanong ng mama niya. Siya naman ay natigilan dahil nakita niya sa balita na may lalaki raw na nagpumilit pumasok sa nasusunog na kondominium upang iligtas ang buntis nitong girlfriend. Nabitawan tuloy niya ang cellphone niya dahil sa pagkabigla at kasabay noon ang pagsakit ng tiyan niya. Napasigaw siya dahil sa sakit. Lina! Halika, dadalhin na kita sa ospital, sabi ni Lubel. Lubel si Yuri baka may mangyari sa kanya, nasabi niya dahil sa sobrang pag-aalala. Hayaan mo na muna siya. Unahin natin ang baby mo. Ipagdasal natin na makaligtas siya, sabi pa ni Liza ngunit tuluyan na siyang nawalan ng malay. Samantalang halos hindi magkamayaw si Yuri mahanap lang si Lina sa loob. Mabuti na lang at tumunog ang cellphone niya na nasa bulsa niya at sinagot niya ito. Hello, Yuri. Wala rito si Lina. Lumabas ka na. Nasa ospital na siya at nanganganak. Kaya naman sa kabila ng nagbabagsak ang mga dingding at kisame ay nagawa ni Yuri na makatakbo muli pababa ng building. Mabuti na lang at nakita na siya agad ng rescuer, kaya't ligtas pa rin siyang nakalabas ng nasusunog na building. Matapos ang pangyayaring iyon, maayos naman na nakarating si Yuri sa ospital. Naroon ang mga magulang, kapatid at kaibigan ni Lina. Yuri, naku. Mabuti na lang at ligtas ka. Dapat tumawag ka muna sa numero ni Lina. Bakit sumugod ka agad doon? Tanong ng mama ni Lina. Sorry po, sobra kasi akong nag-alala. Akala ko talaga mapapahamak na si Lina at ang baby namin kaya hindi na ako nagdalawang isip, sabi pa ni Yuri. Niyakap siya ng ama ni Lina. Hindi namin alam kung ano ang gagawin namin kung napahamak ka, sabi na lang ng mama ni Lina habang tinatapik ang likod ng binata. Sana maging maayos ang panganganak niya. Nag-alala siya sa'yo kaya iyon, sumabay na ang panubigan. Baka pati ang anak mo ay nag-alala sa'yo, sabi naman ni Lubele. Sana nga okay na siya, kasi hindi ko mapapatawad ang sarili ko kung hindi siya magiging okay. Simula ng gabing iyon ay hindi nakatulog si Yuri at nanatili lang ito sa chapel ng ospital para magdasal na makaligtas ang kanyang mag-ina. Lumipas ang ilang oras at nakatanggap na sila ng balita, naayos na ang panganganak ni Lina at pati na ang bata ay normal na naisilang. Ayos na siya, Yuri, sabi ng ama ni Lina sa kanya. Salamat po, Papa. Kung alam niyo lang po kung gaano ako kasaya, sabi pa niya sa biyenan. Alam ko kasi ama rin ako at alam ko ang pakiramdam na maging isang ama na tulad mo. Sana ay ituloy mo lang yan. Salamat po, Papa, na unawaan mo ako. Sana maging maayos si Lina at sana pumayag na siya na makasal kami, pero susundin ko po kung ano ang gusto niya. Simula noon ay hindi na umalis si Yuri sa tabi niya at ng kanilang anak. Ito mismo ang nagbabantay sa kanya matapos niyang manganak. Noong umpisa na magising siya ay tahimik lang siya. Kumusta na ang pakiramdam mo? Nag-aalalang tanong ng binata sa kanya. Halos maluha siya sa saya pero pinigilan niya kasi ayaw niyang makita nito na naluluha siya. Okay lang ako. Ang baby natin, kumusta siya? Wala pa akong naisip na pangalan eh. Ako na ang nagpangalan sa kanya, Baby Jasper. Okay lang ba sa'yo? Para sa akin kasi isa siyang mahalagang kayamanan na ibinigay ng Diyos sa atin. Marahan lang siyang tumango at mumiti. Naman, para sa akin din kayamanan ang ating anak. Salamat. Masayang-masaya ako na may baby na ako. Salamat, sabi pa niya sa binata. Hindi niya lang mabigkas ng pasasalamat ring iyon ay dahil buhay ang binata. Hindi niya masabi na naging mahalaga na rin sa kanyang ama ng kanyang anak. Hindi kita pipilitin pero kung maisip mo na mahal mo ako at gusto mo na ang tunay na pamilya sa anak natin, hihintayin ko palagi ang pagpayag mo. Pangako, sabi pa ni Yuri sa kanya na naging dahilan ng tuluyan niyang pagluha. Salamat at ligtas ka. Huwag mo nang ulitin na susugod sa panganib, ha? Alamin mo muna bago ka sumuong sa panganib, sabi pa niya sa binata na puno ng pag-aalala at pasasalamat. Tumango na lang si Yuri at nahawakan ang kamay niya ng mahigpit. O ano, nagkaka na pala kayo dyan? Meron ka palang bisita, anak, sabi ng papa niya. Pumasok ito mula sa labas sabay silang napalingon. Nagtaka siya kasi hindi niya kilala ang ginang na pumasok kasunod ng kanyang papa at mama.
Siya nga pala, Lina, siya ang mommy ko. Pasensya ka na, ngayon ko lang siya napapunta. Si Daddy naman kagagaling lang sa sakit niya, kaya hindi nakarating, pagpapakilala pa ni Yuri sa kanyang ina. Lumapit ang ginang at hinawakan ang kamay niya. Salamat iha, sa pagsilang mo ng napakagandang sanggol. Masaya kami ng daddy niya dahil binigyan mo kami ng panibagong dahilan para mabuhay. Salamat, sabi pa ng mommy ni Yuri na si Laida. Walang anuman po. Salamat din po, sagot niya lang. Makalipas ang 1 linggo ay lumabas na sa ospital si Lina, kasama ang baby niya. Masaya ang lahat sa kanilang bahay. Naroon ang buong pamilya niya at nagkaroon pa ng kaunting kainan sa bahay nila. Kaya lang hindi nakarating si Yuri sa ospital kanina bago sila umuwi. Nagkaroon daw ng emergency sa bahay ng mga ito. Hindi niya maunawaan kung bakit tila malungkot ang puso niya gayong masaya naman siya dahil sa maayos niyang naipanganak ang baby nila. Hanggang sa mapansin siya ng mama niya na nakatayo lang kasi siya sa hamba ng pintuan ng malaking beranda nila. Anak, ano nami-miss mo ba si Yuri? Ma, hindi po ah. Okay lang po sa akin. Emergency daw baka po nasugod na naman sa ospital ang papa niya ha. Hindi mo ba alam? Napatingin siya sa ina. May malayo ang flight si Yuri kaya hindi nakarating ngayon. Ayaw na nga sana niyang maging piloto, kaya lang hindi mo naman daw tinatanggap ang alok niyang kasal. Yun ang sabi ng mommy niya. Matagal na siyang kinukulit na i-take over ang kumpanya nila dahil nga may sakit na ang daddy nito. Pero sabi ni Yuri, ikaw lang daw ang makakapagpatino sa kanya, ikaw lang daw ang dahilan niya para manatili dito kasi yung anak niyo maaari niyang dalawin anumang oras, pero hindi kanya pwedeng makasama sa iisang bubong, sabi pa ng mama niya. Ma, dapat bang gawin ko yon? Yung pahintuin siya sa gusto niyang gawin? Anak, hindi yun sakripisyo. Binibigyan ka lang niya ng karapatan na bigyan siya ng dahilan na manatili sa tabi mo, yung hindi na siya paalis-alis. Yung ilang oras lang ang paghihiwalay nyo, hindi katulad kapag piloto siya palaging sa malayong bansa ang flight nila, konti lang ang oras niya rito. Kaya ang gusto niya, ikasal kayo. Tatanggapin na niya ang posisyon sa kumpanya nila, palagi na kayong magkasama, sagot pa ng mama niya. Lina, mag-decide ka na. Ilang oras na lang flight na nila, kapag nakaalis sila next month, na ulit babalik kasi may mga flight na naman siya papuntang ibang bansa, sabi ni Lubel. Nang marinig niyang umiiyak ang anak niya parang natauhan siya. Naisip niya na gusto rin niya ng buong pamilya para sa anak niya at yun lang ang tanging paraan kaya nagpunta sila agad sa airport. May dala pa siyang megaphone kasi alam niyang hindi niya ito makikita agad. Yuri Alcantara. Nasaan ka? Sigaw niya habang hawak din ang megaphone. Kasulukuyang naman si Yuri ay nakaupo sa upuang naroon. Hindi pa siya nakakasa sa eroplano kasi tumawag pa ang mommy niya para pigilan muna siyang makapasok sa eroplano. Hello, Mommy T. Ngunit napalingon siya nang marinig ang malakas na tinig na binabanggit ang pangalan niya. Yuri Alcantara, please magpakita ka sa akin. Mahal kita. Payag na akong magpakasal sa'yo. Please pakasalan mo na ako, marry me, sabi ni Lina habang umiiyak. Lasing ka ba? Bakit ang ingay mo naman, tanong ni Yuri. Napalingon siya at nakita niya ang binata. Naiyak siya ng sobra. Ikaw kasi tinakot mo na naman ako, balak mo na namang parang multong maglaho, sabi niya habang humahagulhol. Napatakbo si Yuri at nakarga pa siya nito at ipinaikot-ikot dahil sa saya nito. Pakakasal ka na ba sa akin? Na nga sabi eh. Ako na ngang nag-aaya ngayon. Pakasal na tayo, wag ka nang umalis please, sabi pa niya. Hindi ko alam kung pwede yon, pasaway ka kasi ayaw mo pang pumayag agad. Sige na, pakasalan mo na yan. Ako na ang bahala sa flight mo, sabi ng kasamahan nitong piloto na boyfriend ni Lubel. Yes. Salamat. Magpapakasal na kami agad, sabi ni Yuri at hinawakan ang kamay niya at patakbo na silang umalis sa airport. Nang araw na yon ay sinurpresa naman sila ng mga magulang Yuri kasi plano na pala ng mga ito na ipakasal talaga sila ng araw na yon. Nagulat sila ng isang bridal car ang huminto sa harap ng airport at isinakay sila. What's this? Ipinasundo na po kayo ng mommy niyo para sa inyong kasal. Kayo na lang po ang sarangkulang doon sa venue, sabi ng isa sa mga tauhan ng ama ni Yuri.
Gulat man sila ay sumakay na rin sila doon sa bridal car na iyon tapos ay dinala muna sila sa hotel at doon sila nagbihis ng kanilang pangkasal. Napakagwapo ni Yuri sa suot niyang white tuxedo at siya naman sa simple lang pero eleganteng wedding gown. Hawak niya sa kanyang isang kamay ang punpon ng puting rosas at nakakapit naman ang isang kamay niya sa isang braso ni Yuri. Isang saglit lang ay naglalakad na sila sa pulang carpet patungo sa magkakasal sa kanila. Napakasaya niya ng araw na iyon kasi naroon ang lahat ng mga mahal nila sa buhay na siyang sumuporta sa kanila at nagmahal. Salamat Yuri sa pagmamahal at paghihintay mo na ma-realize kong mahal din kita, sabi niya kay Yuri matapos ng seremonya ng kasal. Salamat din kasi hinayaan mo akong gampanan ko ang pagiging asawa sa iyo at ama ng anak natin. Salamat. Tapos ay muling naglapat ang kanilang mga labi. Pinagsaluhan nilang muli ang kanilang unang gabi na magkasama bilang mag-asawa na wax.